Ang topic po natin sa gabi nito ay isa sa mga sinulat ni Paul sa Philippians. Isa sa mga katangian na dapat makita sa isang Kristiyano. Okay. Lalo sa panahon natin ngayon. Ito yung rejoice. Rejoice. Pagiging masaya. O pagiging maligaya. Pagiging happy. Ito yung topic natin sa gabi nito. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 4. Ito po sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos. Always be full of joy in the Lord. I say it again. Rejoice. Okay. Kaya tayo nakakaranas na kaligayahan sa buhay. Diba? Pag may birthday natin, diba? Masaya tayo, may birthday anak natin. Wow! Ganap tayo. Oy, salamat yun ako. Nakagraduate ng college ngayon. Masaya tayo. So talagang naghahandaan natin yan, sineselebrate natin yan. Or yung nagkaroon tayo ng promotion sa trabaho, sineselebrate natin yan. Masaya tayo lagi. O kaya yung marami kang pera. Diba? Yan yung mga dahilan nagiging ang isang tao masaya. Pero si Paul, binigyan din niya ang Kristiyano, hindi lang sa pagkakaroon ng mga success sa buhay, hindi lang sa pera, hindi lang sa mga pagdiriwang, para maging masaya tayo. May mga dahilan na binigay si Paul, ba't sinabi niya, rejoice always, imagine mo, lagi tayo maging masaya. Yung nakatangian ng mga Kristiyano na wala sa iba. Ano yun? Yung po natin ibang bagay, ilang alam po dito. Una, ang mga Kristiyano raw ay dapat maging masaya. Kailan? In times of persecution. Basahin po natin ang chapter 4. Medyo magkaan po tayo mga Bible verses po, no? Acts chapter 4 verses 1 to 21. Medyo ano lang po, no? Baba po. Tagalog. Verse 1. Sabi gano'n, nagsasalita pa sina Pablo at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At iyon ang katibayan ng muling pagmabuhay mga patay. Kaya dinakip nila ang dalawa at kinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunpaman, marami sa nakatinig sa kanilang mga ngaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Tabi po, no? Isang araw lang ng preaching. 5,000 kagad. Lalaki pa lang po yun. Wala pa yung mga babae. Wala pa yung mga kabataan. So, kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem mga pinuno ng mga Hudyo at mga matandang lumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng utusan. Kasama sila Anas, ang pinakapulong pare, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga mag-anak ng mga pinunong pare. Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong. Ito na po. Sa anong kapangyarihan o sa kanilang pangalan yung ginagawa ang bagay nito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga tagapamunan at mga pinuno ng bayan, kung sinisiyasan niyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lupong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyo lahat at ang buong Israel na ang tao tayo nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong pinako sa krus. Ngunit binuhay ng Diyos ang Jesus na ito, ang batong tinakwil ninyo mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panunukan. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Nagtaka ang buong kataas ng kapulungan ng mga Hudyo. Sa katapangan, pinakita nila Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nila dati kasamahan ni Jesus ng mga ito. Ngunit dahil karap nila ang tao pinagaling, na nakatayo sa tabi ng Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa.
Kaya ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan sa kasi na nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga tao ito? Tanong nila. Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila at hindi natin ito may kakaila. Upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabayan lamang natin sila na huwag nang magsalita kaninuman sa pangalan ni Jesus. Kaya muli nang pinatawag si Pedro at sila pinagsabayan huwag nang magsalita ang magturo pangmuli sa pangalan ni Jesus. Sumagot sila Pedro at Juan. Kayo lang humatol pa rin ng tama sa paningin ng Diyos. Kung sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang mga aming nakita at narinig. Wala silang makitang paraan upang palusahan ang dalawa sapagkat ang mga ito ay pupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binilaan nila ang dalawa lang lalo pang higpit at saka pinalaya. Ang lalaki pinagalingan ay gintang 40 taong bulan. So makikita natin doon, for the first time, si Peter at si John nagpagaling. Gumawa ng himala yung lumpo sa Acts chapter 3. Nung nilapitan nila, pinagaling nila, nakita ng taong bayan nito. Pero naging reaksyon ng mga Pariseyo, ng mga Sadduceyo. Nagalit sila sa ginawang himala kasi nakikita nila itong dalawang alagad na ito ay pinakangaral si Jesus, ang Panginoon, ang pagkabuhay ng mulo ng Panginoon Jesus. Pero nakita natin yung katapangan nila. Hindi sila natakot. Kung tatandaan pa natin, hindi pa namamatay si Jesus Christ, lahat ng alagad, ano pong ginawa? Nagtago, nagtakbuhan. Diba? Natakot sila. Pero nung makita nila na si Jesus Christ ay namatay at muli nabuhay at nakasama man nila pa nila 40 days, naging iba yung pananaw ng mga alagad. We are ready to die with joy in our heart. Kaya sabi nga ganun, masaya kami na pinangaral ng Panginoon ang Panginoon sa Kristo. Ano ang magiging dahilan para dakapin na kami? Anong kasalanan namin? Parang isa sabi na sa mga Sadducees eh. Pero dahil sa nakita ng mga Sadduceo, ng mga Pariseo, mga religious leader noon, na ayaw na paliwala sa Kristo. Huwag na kayo mangaral. Kung hindi, tatapit namin kayo, kukulong namin kayo. No? Pero makita sa mga alagad, andun yung joy. Diba? So, ever ang mangyari, gawin nyo lang gagawin nyo sa amin, masaya kami yung pangaral sa Kristo. So, look at persecution. Yung mga isang dinadala sa ating persecution, marami tayong nararanasan na ganyan. Na ganyan ka ba? Ba't parang maliw ka na? Diba? Burn again ka na. Dati ganito ka. Ngayon, ito na. Dati kasama ka namin sa inuman. Ngayon, hindi na. Makaranas ka dyan. Ako, dinanas ko po yan sa lolo ko. Yung pabulan nila. Nagalit, tinakuin po ako ng lolo ko. Sabi ng lolo ko, hindi na ka po. Nabayas ka na rito. Sabi ko sa lolo ko, kasi tatay po tawag sa lolo ko. Tay, bakit po nasa masama ako? Galit ka sa akin. Well, nakilala ko ng Panginoon Jesus. Galit ka pa rin sa akin. Hindi, iba na rin po. Pero alam niyo po, nakita niyo sa buhay ko. For almost 3 or 4 months, nakita niya po sa buhay ko na talaga hindi na ako nasingko, hindi na ako nagwawala, hindi na ako sa gulero. Wala na yung mga bisyo talaga. Nakita ng lolo ko to. And noong time na nag-aya yung pastor namin na magkaroon ng Bible study sa garahe ng lolo ko. Napitan kay lolo ko. Sabi ko, tayo, baka pwede ko mong Bible study ka din sa garahe. Sige. And time comes, pati lolo ko, batid. Why? Kasi nakita niya yung joy. Dito kapo niya na tinatakpoy niya, nakita niya kakaiba na. Binago ng Diyos. Nakita niyo kasi yan sa puso ko na wala na sa bisyo, hindi na sa Panginoon. Persecution. No? Minsan makakaranas tayo naman hindi. Yes, sir. Minsan, official mo pa. Diba? Persecute niya, maranasan mo yan. Diba? Mga malat sa buhay na wala pang pagkakalaan sa Panginoon, persecute tayo. So nakita natin dito, in times of persecution, meron tayong joy sa puso natin. Hindi mawawala yung pag-alaman natin pag persecute. Hindi natin i-question ng Diyos. Kasi alam natin, nasa atin si Kristo. Okay? Kailan pa tayo dapat maging masaya? Sabi ni Paul, in times of sickness and disease. Diba? Ano, Brad, pag may karamdaman ka, dapat maging masaya ka pa. Tingnan natin si Job. Hindi ko mabasahin po yung verse ko, pero alam natin yung history ni Job. Sa Job chapter 2. Na si Satan, nagpagpuso sa Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, Satan sa nagaling. Nagpapaiglig sa mundo. Nakita mo si Job, yung likod ko. Di ba matuwid siya? Wala siyang katulad. Sabi niya, una, patayin yung pamilya, di ba? Pero sabi niya, laman sa laman, buto sa buto. Bigyan mo ng sakit yan, sigurado susumpayin ka niya. Ano nangyari kay Job? Nagkaroon ng piksa mula ulo ng paa. Pero nakita natin sa chapter 2 ng Job,
Si Job, sumamba pa rin sa Diyos. Yung asawa niya pa nga eh. Di ba? Ano ba, Job? Faithful ka pa rin kay Lord? Sumpahin mo na si Lord. Wala na anak natin, wala na kabuhayan natin. Ngayon may sakit ka pa. Ano ba ang paglasa mo? Wala ka ng paglasa. Kaya pinakaganda dyan, pakita mo sa Diyos na wala kang kwenta, Lord. Sumpahin mo na siya, parang matay ka na rin. Diba? Pero sabi sa asawa niya, sabi niya, parang kang babae pang sa kabutihan lang ba natin punihin ng Diyos at sa panahon ng sakuna ay diyan sa punihin. Diba? So tayo mga Kristiyano, nakakita sa atin na minsan meron kang mabigat na problema. Pero nakikita ng mga ibang tao sa atin, payapa tayo. Diba? Naalala ko sa kapatid namin sa CCF, kasi sa CCF ko natin. Nakalimutan ang pangalan niya, may cancer siya. Sabi nito sa kanya, Mama, nakakalimutan ko sabihin sa inyo ito, meron po yung stage 4 cancer. At bilang na po ang araw niyo, sabi nga ng doktor. Alam sabi ng kapatid natin, diba? Ano ka ba naman, doktor? Ba't ka natulungkot? Makikita ko na si Lord. Sabi niya, I have joy in my heart. Sabi niya, kasi hindi mo lang taga rito. Taga-langit ako. Huwag ka malungkot. Ako nga masaya eh. So nakikita natin, di ba? Yung karamdaman, hindi kayo magiging dahilan na para makimalungkot tayo. We must rejoice. Kasi alam natin na yung mga diseases na yan, ano yan, hindi mangyari sa atin, hindi alam ni Lord eh. Pinagtulutan ng Diyos yan. Pero para namin tayo maging matibay sa Panginoon. Para natin maging malakas. Nakikita natin ibang Christian na nakita niyo, mga cancer patient, pupunta sa hospital, nagpe-pray na may mga sakit ng cancer. Iba survive po, iba may cancer pa, pero nagpe-pray na rin. Pray tayo, may cancer din ako, pray tayo, bibigyan kita. Ganun ang Kristiyano. Hindi na di-depress kung may sakit. Iba, may pandemic lang eh. Ang dami ng Kristiyano na, ay, mahaba ako ng sakit ha. Baka magkaroon ako ng COVID. Diba? Doon ang makikita yung pagiging Kristiyano. Hindi nawawala yung pagkalakad. Even magkaroon ka ng karamdaman. Karamdaman na minsan wala ng kagalingan. Okay? So, una, persecution. Pangalawa, sickness or diseases. So, ano ba yung mga nagkasakit natin? Yung nakita natin sa mga kakalala natin na nagkaroon ng karamdaman na wala ng kagalingan. Nakita natin sila, halos hindi na kumakain, halos hindi na natulog, no? Sinasanda lahat, binibenta lahat, para lang gumaling sila. Kahit wala ng kagalingan. Yung lolo ko na binibenta siya, may cancer din po siya, nakatay po siya sa cancer. Noong time na dinala sa ospital, nag-try po ko siya. Sabi ng doktor, huwag na galit sa ospital. Kasi yan yung cancer niya, yan yung oras sa mamatay talaga siya. Sabi, gagastos na kayo, iuwi lang siya kung sa atin siya. So, inuwi po lang sa bahay mo ko. And I thank God, no, yung lolo ko, nakakalala kay Lord. Kalala na si Lord. Nakita niya yung kaligtasan. Payapa siya namatay. Hindi siya sisigaw na, asan ang Diyos? Pati mo pinagaling? Asan ka na? Wala. Talagang unti-unti lang humina yung boses niya. Nakita may peace sa kanya. Sabi ko, ang sarap talaga mamatay sa Kristiyano. Kapayapaan siya. So, sana tayo mga walang karamdaman at walang terminal na karamdaman o ganyan, diba? Tayo yung mag-encouragement din sa kanila. Alam mo, brad, mabait ang Diyos. Kaya pag-try natin sila. At kung naman tayo merong karamdaman, nakita natin, huwag tayong ma-depress. Hindi po sa Kristiyano ang depress. Hindi po ba? Kaya nga sabi ni Paul, dapat lagi tayong masaya. Doon yung nakikita yung pagkakaiba ng Kristiyano. Di ba? Parang wala akong problema. Di ba? Ako nga, tingin sa mga tao dyan, parang wala akong problema eh. Mga samahan ko po. Parang tingin nila, parang wala problema. Sabi sa kanila, lahat tayo may pagsubok sa buhay, lahat tayo may problema. Kaya lang, may Diyos. Kaya, nung titingin niya ako, parang wala akong problema, sabi ko, hindi, problema sa buhay, lahat tayo meron. Kanya-kanya tayo ng pero payapa ako, masaya ko, si Lord, nandiyan. Kasi pag yung buhay mo, sabi ko na sa Panginoon na, wala ka ng panahon para malungkot, wala ka ng panahon para ma-depress. Ito. So, yun, in times of diseases, paano malaman natin isang araw? Ako, malaman mo kaya, sir, meron na tayong cancer. Kasi lang tiyak ko, I'm rejoice ko. Magiging masaya ko. Hindi ako malulungkot na malalaman kung hanggang dito na buhay ko. Kasi alam ko, tahanan natin sa langit. Hindi naman dito eh. Diba? Hindi naman dito yung tahanan natin. Nasa langit. So, ang Kristiyano dapat hindi na depressed o hindi nalulungkot pag may karamdaman. Even sa mga karamdaman, wala na kagalingan. Okay? Pangatlo, in times of death.
Ano, Brad? Papatayin ka lang, masaya ka pa? Sino yung sample natin? Si Esteban. Diba? Hindi ko na rin pumabasahin yung verse para medyo mabilis pa tayo. Sa Acts chapter 6, si Esteban, 6 chapter, verse 5. Sige, tingnan po natin. Sa mga gawa. Verse 5. Dito po muna natin nakita si Esteban, nakilala. Nalugod ang buong kapulungan sa panakawalang ito, kaya pinili niya si Esteban, isang lalaking lubos ng pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia. Isang hentil na nakihakayat sa pananampalataya ng Diyos. So makita natin dito si Esteban daw ay malalim sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya napili siya na tagapagpapalala sila, parang deacon sila sa church. No? Kasi yung mga iglesia, nagreklamo yung mga balo, yung mga kapatiran, na yung mga apostol na iba, sila Pedro, hindi makapangaral. Kasi pati yung mga pagkain, pangkailangan ng mga balo, sila nag-asikaso. Kaya for the first time, ginawa ng iglesia, mamili tayo ng mga deacons o yung mga mahala sa piskal na kalagayan ng mga kapatid natin. So, pinili na. At isa si Esteban sa napili. Sa chapter 7, makita natin nangyari kay Esteban. Diba? Verse 54, 56. Chapter 7, verse 54 to 56. Ito po ang sabi namin Panginoon. Nagingit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taas ang kapulungan ng mga Hudyo. Nang marinig ang mga ito, ngunit si Esteban ang puspos na Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalawalan niya ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, sabi ni Esteban to tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan. At ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinampan nila ang kanyang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at tinalagkad siya sa palabas ng lungsod upang batuhin. Nilagay ng mga saksi ang kanyang mga balaban sa pangalan sa binatalagangan si Saulo, si Pulputo. At habang binabatulan si Esteban, nananalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan nito. So makita natin, alam niya, ang dahil na naman kaya sa mapatayin, kasi pinangaral niya muna yung history ng Israel, kung paano sila mula kay Abraham, kung paano nabuwang sa Israel, kung paano sila ilagaan ng Diyos, kung paano sila pinili ng Diyos, at kung paano yung mga hula sa Old Testament ay patungkol kay Kristo. Yun yung sinasabi ni Esteban sa mga Pariseyan sa mga tao. Hindi na matanggap. Kaya sa galing nila, at patayin ka namin. Pero makikita natin action ni Esteban. Diba? Nakatingala siya sa langit, buhay pa siya, nakikita na ng Diyos. Masarap Masarap ang Kristiyano. Yung bang ang Kristiyano kakaiba ang kamatayan? Diba? Hindi ka nagsisisi. Hindi ka nagsisisi po. Kasi Esteban na, bakit ako? Wala bang biro masama doon, masama papatayin. Bakit ang babatoy? Sakit pa naman ang kamatayan ka, bataw. Hindi naman sa yung Piles ko, isang bala, tapos na, patay ka agad. Ito, bato Imagine mo yun, ito, ang sakit to. Bukol, lahat, ito. Pero habang binabato siya, nagpe-pray niya pa yung mga taong mabato sa kanya. Lord, huwag sila singin sa kasalanan nila. Yun ang tunay sa Kristiyano. Na dapat tayo, danasin man natin, talagang hanggang i-persecute hanggang sa mamatay tayo. Ano kaya, sasabihin natin sa nagpe-persecute sa atin? At ang time na ito natin, panahon natin, kung tayo kaya, diba? Papatayin kita. Ano kaya sabihin natin? Patayin mo, subukan mo. Unahan kita. Diba? Makagaling tayo. Diba? Sister, diba? Balaling kita. Sabi mo, gabaling ko, unahan kita. Diba? Pero sila hindi. Diba? Nakikita natin ang Kristiyano, ang Kristiyano, even in times of death, hindi man yung gumanti. Diba? Hindi siya kinukurs sa mga tao. Basta, bahala kayo sa Panginoon. Pagpupunta kayo sa impyerno kayo. Hindi ka ginanon. Hindi, nagpupuri pa siya. Masarap, di ba? Ganun masarap ang pagkikristyano.
Okay. So, una, Kristiyano na masaya sa panahon ng persecution, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kamatayan. Iba-iba yung magiging kamatayan natin. Maaaring biglaan, maaaring aksidente. Ako, pag-pray kay Lord, pag pinuha mo ako, sabi ko, gusto ko, natulog lang ako. Kung aksidente o masaya, pero kung ano yung will ko, yun ang mangyari. Pero kay Lord, ang prayer ko lang, ibang nandun sa higaan ko, matanda na ako, talagang nag-uusap na lang tayo. Hinihintay ko lang yung pagkuha mo sa akin. Hindi yung kukunin mo ako na sa kasalanan ako. Hindi yun. Pangit na kamatay ng isang tao. Di ba? Sasabi ng Kristiyano, tapos pamamatay mo, nasa kasalanan ka. Pero kung Kristiyano, kinuha agad ni Lord na maaga. Naalala ko po sa kapatiran ko. Yung people pala po ano, baby Christian po ako. Yung nag-disciple sa akin, nagtataka po ako sa kanya. Di-disciple na kami. Pero kung may problema sila sa buhay, patay na po siya ngayon. Pero kung may problema sila sa buhay, he curses God. At ako po nagugulat. Ha? Alam mo, Brad, nakapangkahit na yun. Kaya sabi ko, Lord, patayin mo lang kami lahat. Lord, patayin mo kami na po lahat. Kaysa dito, ginugutom po kami. Sinisisi niya lang, Diyos, pang meron siyang problema. At ako na natakot. At ako nangangawa. Sabi ko, Lord, ito yung disciple ko. Parang ako pa yung mag-go-offer sa kanya. Brad, what? Ganyan si Lord, ba yan? Hindi, Brad, ganyan. Pero mas na, hindi lang sa pag-ano. Nakahirap po. May pambili na, parang gano'n. Masaya na siya. Salamat, Brad, gano'n. Pero, alam niyo, maaga siya kinuha ni Lord. Nasa 20s pa rin siya. 23, 24, ganyan. Kinuha siya ni Lord. Siguro, siguro ni Lord sa kanya. Anak, kaysa naman mapariwara ka pa. Tuloy na kita. Tuloy ka na. Pahinga ka na. Oo, pahinga ka na. Para mawala na yung pagod mo, nagreklamo mo. Mga maraming ma-discourage sa'yo. Oo. Kaya tandaan ito mga Kristiyano. Ang totoong Kristiyano. Pag alam ng Diyos, di ba sabi ng John, 1 John yan eh, mayroong mga kasalanan na napapatawad o napapagaling sa panalangin. Pero may mga kasalanan na wala na eh. Kaya minsan ginagawa ng Lord, kinukuha ng maaga. Yung mga pasaway na Kristiyano. Kaysa lalo pa, mapaliwala. So, sad seed, nalungkot na pala tayo, pero totoo. Diba? Kaya tayo mga Kristiyano, ay, mga bata pa kayo. Ano man yung dumating sa buhay niyo? Kami, medyo maranda na kami. Ako, medyo maranda na. Ano man, narasan ng persecution, karamdaman, or even death at a young age, dapat sabihin mo na Lord, masaya ako. Kasi alam ko, masaya kita. Malinaw sa Book of Philippians, sabi din po na rejoice. Rejoice, and again, always rejoice. Na kasi alam niya, sinabi sa mga Christians sa Philippians, hindi tayo tagalit sa mundo. Tagalangin tayo. Citizen tayo ng heaven. Ako, yung naging problema ko noong una, no? Gusto kong kumita, side ng dito, side ng doon, ganyan dito. Talagang ano, pero nireview ko ni Lord eh. Anak, kumikita ka, pinabibigyan kita ng mga side ng blessing. Pero huwag ka dyan mag-focus. Gamitin mo yan para sa akin. Sa kanila ko. Kaya, kasi sa atin, malaki yung financial eh, di ba? Pag may pera ka, talaga medyo masaya ka eh. Doon ako na-correct. O nga, Lord, gusto ko yumaman, gusto ko naman, kasi mahirap kami eh. Gusto mo maging ganito, pero sabi ko, Lord, ang contentment nasa iyo. Masaya ako sa buhay ko. Kaya pagkatay mo ang buhay namin, praise God. Ito na maging buhay ko, praise God pa rin. Ito po. So makita natin doon na ang mga Kristiyano, hindi na ako ganito. Kaya nakalulungkot ang Kristiyano, sabihin niya, na-depress ako eh. Hindi na. At ang Kristiyano, hindi nagsisuicide. Hindi dapat palitaan na nag-suicide si ganito kasi dahil problema. Hindi Kristiyano yan. Sa demonyo yan. Kasi kung nasa iyo ang Holy Spirit, hindi sa iyo gagawin, hindi mo gagawin yan. Mali maisip mo, minsan sabi ka ng problema, pero hindi mo gagawin eh. Kasi may conviction ka. Hindi mo pwedeng kuhanin ang sarili mong buhay. Kaya pag may balitaan ka na, nagpapakamatay ng Christian daw siya, medyo question eh. Hindi natin makaka-judge siya, no? Pero may question siya. Kristiyano, pakamatay. Malabo. Huling-huli po, Galatians 22. Ito, alam po natin ito. Chapter 5.
verse 22 to 26. Sino raw ang meron? Who? Sino mga nakakaranas ng totoong kaligayahan? Yan ang sabi sa book. Galatians chapter 5 verse 22. Sabi ni Paul, subalit ang bunga ng Espiritu ay una, pag-ibig. Pangalawa, pag-alaga. Hindi din joy, no? Love, joy, peace, di ba? Pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagbibigay sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinakunan na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang laman at ang masasamang hiling ito. Kung binigyan din tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayo maging palalo. Huwag natin gamitin ang isa't isa at uli natin. Huwag tayo may inggit sa isa't isa. So makita natin, no? Ang totoong may kapayapaan, yung may Holy Spirit. Amen? Kasi isa sa fruit ng Holy Spirit, joy. Yun. Iba pa yung love, marami, pero isa yung joy. Pangalawa siya. So, brethren, pag wala kang joy, wala kang Holy Spirit. Kasi wala kang joy. Pag malungkutin ka, questionable. Diba? No, totoo, normal lang malungkot tayo. Pag namatayan tayo naman sa normal yan, malungkot tayo. Pero ano yung joy pa rin na, Lord, kung nakakala na lahat ng bagay, ilog mo ito, meron kang purpose, meron kang plano. Pero makikita natin ang Kristiyano, pakaiba sa talaga. Hindi siya worldly joy, no? Kundi joy na lasting. Walang joy na hindi kayang, alam mo, patahin. Until the last breath ng buhay natin. Nakita natin si Paul kung paano siya, di ba, pinersecute kung paano siya mamatay. Sabi niya, I ran the race, I finished. Tapos, masaya siya. Meron siyang joy sa puso niya. So, sana tayo mga buhay pa sa ngayon. Sana, ang goal natin, Lord, I have joy in my heart. Mamamatay at mamatay ako sa iyo. Walang makakagaw sa akin sa pag-ibig mo kahit sino pa, kahit ang kamatayan. Di ba, Romans chapter 8? Wala. Sino ang mapag-iwalay sa pag-ibig ni Kristo? Wala. Hindi sakit ang paa, hindi rayong pa, hindi sakit sa puso, hindi yung panahon. Di ba? Minsan, ay, maambon. Walang church service ngayon. Wala. Ganun agad. Pero, alam mo may gawain ngayon, dapat ang enjoy. Pangalawa, makikita natin, dumami sila, yung mga alagad, yung 5,000. No? Bakit? Kasi yung Holy Spirit kumilos. Kaya mag-share lang tayo na mag-share. Huwag natin malitin itong lugar na ito, iglesia ito. Huwag. Palalakin ng Diyos. May plano ng Diyos. Marami tayong mga aling kaluwa sa paligid natin. Marami yan. And time, di ba? Magigigay tayo sa Good Samaritan ba? Ay, Baptist Church. Pilgrims. Baptist Church, di ba? CCF, di ba? Kapag tayo, laki ng CCF na church. So, talagang ano. Pero makikita natin dun, espiritual ng pastor, espiritual ng mga workers, ang Espiritu Santo ng Diyos. Hindi natin trabaho na mabunagin sila. Ang trabaho natin, bahagi ng mabuting balita ni Kristo ng may paghanapan. Kasi pag nagsishare tayo, bakit ikaw? Mahirap no? Bakit ikaw? Parang nalungkot mo, bakit ikaw? Ganito ka. Dapat pag nagsishare tayo, ng mabuting balita ni Kristo, asatin ng joy. Naman-daman nila yung init natin. Alam mo, excited ako siya sa Jesus Christ. May Diyos. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Ganyan dapat tayo mag-Christian. And the Holy Spirit will prove Himself as God. Mula tayo sa mga kalma sa Iglesia. Kaya ganito lang tayo, kasi spiritual tayo, Diyos ang Diyos. Sabay simula mga agad, 12, naging natin 20, yung Pentecost Day, tapos 3,000, sino ba nagpalago yun? Diyos din. Hindi naman sila lang. So, mga kasama, makita sa atin yung joy. Kapit-bahay natin. Makita ng mga kapit-bahay natin, si brother, kita mo, ang dami problema sa buhay, nakangiti. Di ba? Hindi bang gano'n? Hindi sakit na yung asawa niya, malala, pero masaya pa rin siya, payapa. Kasi may joy. So, sana po, nagkalis po tayo sa tayong Diyos na, ano na to todo na tayo kay Lord. Wala nang atrasan.
Pinili tayo, malinaw yan, sabi ni Ephesians, pinili tayo ng Diyos. Kasi wala pa nung tinatawag, di pa tinatawag ang mundo, pinili na tayo ng Diyos at swerte tayo. Because we are one that chosen. Para maglilingkod ng Diyos, magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, mamunga ng mga maratang araw. Sabi mo naman nilangin. Praise you, Lord. Panginoong Jesus, salamat po Panginoon sa Panginoong Espiritu at sa pumibigay sa amin ng mga kasalamit. Salamat Holy Spirit. Ikaw po ang aming konsinol. Ikaw po Panginoon ang pumibigay sa amin ng bunga ng Panginoong Espiritu. Panginoon nakita sa amin. Mga bunga Lord na hindi namin kayang gawin. Sapagkat kami po ay makalaman, kami po ay kasalanan. Pero salamat dahil nasa amin ka. Binago mo yung mga pananaw namin sa buhay. Binago mo ang aming buhay. And Lord, thank you so much dahil meron kaming bunga ng Banal Espiritu. Love, joy, health, peace, Panginoon. Patience, kindness, Lord God. Ito po ay makikita sa amin, Panginoon, aming kapwa. Upang sa gayon man, sila man ay malapit namin sa iyo. Panginoon, tulungan mo po ang iglesia nito. Ikaw po, Panginoon, ang sinasamba namin. Ikaw po, pinupuri namin, Panginoon, sa gayon ito. At ikaw po, patuloy mong dala ng mga kaluluwa sa lugar nito. Mga kaluluwa, Panginoon, na sumasamba at meron ito pagkakilala sa iyo bilang Lord and Savior ng buhay. Salamat po Diyos sa gabing ito. Sa iyo po, pupuri po sa pagkakakila sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.